seat, please. Thank you. Hi again, I'm Ira and I am your counselor for today. Um, Before we start, may I know your name? Hello po. I am Eliza po. Oh, Eliza. Nice to meet you, Eliza. Kamusta ka? How are you right now? Um, I think medyo kinakabahan po ako kasi first time ko po and di po ako sanay makipag-usap po sa iba. Okay. That's completely normal. Okay lang yan if kinakabahan ka and because this is your first time na magpa-counsel. And okay lang yan kasi dito sa clinic ko is meron kang safe space dito. You can freely talk about your feelings and thoughts, and that's okay. Okay po. And so before we start, I would like to know basic information about you if okay lang sa'yo. Okay lang po if ever na merong like sensitive questions. Can I skip po? Yes, okay lang. Pwede tayo mag-stop or mag-pause kung uncomfortable ka na sa mga sasabihin ko or sa mga topic. Okay lang siya. So, gusto ko lang pong itanong is, ilang taon ka na? I am 23 years old po and turning 24 this year. Okay, so nag-aaral ka ba or nag-work? I am currently a student po, major in psychology po. Okay, so psychology ang course mo. That's a nice course, by the way. So, before we start, gusto ko lang sabihin sa'yo na kung ano man ang mapag-usapan natin dito sa room na ito is sa atin lang dalawa. It's confidential, bawal i-share sa iba. And if there is a risk or harm sa'yo or sa ibang tao, I may need to seek help. So, naiintindihan mo ba yung mga sinasabi ko? You mean po if ever na masyado nang malala yung nararamdaman ko, pwede mo pong i-refer sa iba po, sa professional na iba, like psychiatrist. Yes po, pwede po. Depende po sa mapag-usapan natin. Ay, okay po. Okay lang po. So, nag-agree ka ba na i-continue natin yung session na ito? Opo, agree po. Okay, Eliza, thank you for trusting me. So, pwede ko bang itanong kung kamusta naman yung pag-aaral mo ngayon? Sa pag-aaral ko po, okay naman po siya, pero nahihirapan lang akong mag-adjust since bagong faces and ireg po ako na students. I mean, hindi lang po ako nag-stick sa isang section po because nakakahalo rin ako sa ibang sections dahil yung mga subjects ko ay iba-iba. So ang sinasabi mo is irregular student ka ngayon. Opo. Okay, so pwede mo ba sabihin sa akin, bakit ka naging erect? Naging ireg kasi ako, like, nung first year kasi ako, before ako mag-enroll ng college, hindi ko po alam kung ano po yung kunin ko na course. So, hinayaan ko lang yung nanay ko na siya yung magpili ng course. So, since nagbenta siya ng gamot, like
gusto niya ako maging pharmacist. So, gi-enroll niya po ako sa Coronadal City po, which is mga Ilonggo sila. And parang na-culture shock po ako and hindi ko po maintindihan yung mga pinagsasabi nila kasi Ilonggo nga sila and parang nahihirapan akong mag-adjust and nahihirapan akong maghanap ng friends. Kaya yun, parang nawalan ako ng motivations kaya naglipat po ako sa school ko po ngayon. So ang sinasabi mo is, nung nag-first year college ka sa Coronadal is, gusto yun ng mama mo. Hindi mo yung gusto na course. Opo. That's why nahihirapan ka rin. Opo. Okay. So, kamusta naman yung sa school mo ngayon? Yung present na school mo? Kamusta yung relationship mo sa mga kaklase mo, sa mga teachers mo? Just like what you have said na yung nagkaroon ka rin ng language barrier sa Coronadal because of they are Ilonggos. So, kamusta naman sa present na school mo ngayon? Sa present na school ko po is okay naman po siya. Like, everything's okay naman. Pero, may side po talaga ako na gina-avoid ko po yung ibang mga tao. Like, wala ako masyadong friends. That's why, medyo nahihirapan po ako kasi direct nga ako, kulang ako sa communication sa iba. So, may mga task na hindi ko maintindihan and ginagawan ko na lang yun ng paraan para mag-gets ko po yung mga task na yun. Okay. So, parang nahihirapan ka rin makisama sa ibang tao. Opo. Okay. So, pero may mga friends ka rin sa school mo ngayon. Oo, may mga friends naman ako pero konti lang sila and that's okay po. Okay. Kamusta yung academic mo, Kayla? Sa academic ko po kay medyo nahihirapan po ako. Bakit ka naman nahihirapan? Kasi may mga personal problems po ako like sa bahay po, sa family, and sa time management po. Parang nahihirapan po ako. So nahihirapan ka rin because of your family. And may I know the reason bakit ka nahihirapan sa family mo? Sino-sino ba ang kasama mo sa bahay nyo? Kasama ko din po yung both parents ko, pero sometimes yung tatay ko kay wala doon. And yung mga siblings ko po. Okay. So okay naman. Bakit hindi mo kasama ang tatay mo sa bahay? Yung tatay ko po kasi, minsan lang siya sa bahay kasi nag-asawa po siya ng iba po. Kasi sa Muslim culture kasi, pwede mag-asawa yung lalaki ng 4. So, yung tatay ko kay may asawa na another na 2 and pang first family po kami. Okay. That must be hard for you. So, paano naapektuhan yung school mo sa family mo? Sa family ko po kasi sa bahay, like, always sila nag-aaway, laging may tampuhan, ganito, ganyan, di mapagkaintindihan, and yung nanay ko po kay nahihirapan siya i-accept yung situations, kaya medyo naapektuhan po kami ng mga anak nila sa pag-iisip and sa pag-iisip po. So parang na-stress ka rin because of what is happening to your family. So yung father mo is nag-asawa ulit. Opo. Malaking epekto yun sa'yo sa
maiyak mo yung sarili mo. Opo. Ay. So, sa tingin mo ba nakakatulong yun sa'yo na mabawasan yung pagka-stress mo? Oo, malaking tulong siya kasi yung sa pagtra-travel ko po, like, nakakapag-isip ako ng maayos, nakakalimutan, ay, hindi ko naman siya nakakalimutan, pero, like, nakakapag-isip po ako kung ano ang mas dapat gawin, and sa mga friends ko naman po, like, parang nakakalimutan ko yung problema sa bahay, pagkasama ko sila, and sa panonood ko naman ng movies, kay parang if ever na heavy na masyado, like, kailangan ko nang umiyak, naghahanap po ako ng way para umiyak, like, nanonood ako ng mga sad movies, ganun po. So, honestly, I'm happy for you na nakakaya mong i-handle yung situation mo. Like, nagkakahanap ka pa rin ng way kung paano mo mapasaya yung feeling mo. Except kung paano mo napapaiyak yung sarili mo. I think that's a good way kung paano ka mag-cope ng stress. Sa tingin mo, may iba pa bang dahilan yung pagka-stress mo? I think pag naiisip ko yung responsibilities ko po and sa school po. Kasi ngayon kasi parang final week na, so parang nahihirapan ako kung ano ang una kong gawin kasi like sobrang tambak-tambak na mga gawain, and I was like feeling like nagpapanik na ako, like anong una kong gawin, yung responsibilities ko ba sa school or yung responsibilities ko ba sa bahay po. Okay. So, parang nai-stress ka rin dahil sa school mo. So, isa rin siya sa nagpapa-stress sa'yo. And, alam mo, okay lang yan kasi estudyante ka pa lang. And, sa student talaga is maraming gagawin. Pero, don't pressure yourself. Dahan-dahan mo lang. And, isa-isahin mo, unahin yung task mo para hindi ka matambagan. And, para naman mabawasan yung pagka-stress mo. So, ano yung what small step can you do this week to help yourself? I think siguro ang pinaka-first na gawin ko para mag-help sa sarili ko ay maggawa ko ng plans kung anong unahin ko and matulog ng maayos since this past few weeks kay wala ako masyadong tulog, and kumain sa tamang oras kasi medyo nalilipasan na rin ako ng gutom, and parang naapektuhan na yung katawan ko kasi minsan sumasakit na yung tiyan ko po. Okay, dapat. Actually, magandang small step yan. That's a good and realistic step. And I think you must take care of yourself, lalo na pagdating sa pagkain. Huwag ka lagi magpalipas ng gutom. Kasi pwedeng isa rin yan sa reason kung bakit ka nai-stress, kulang ka lang sa food. So today, napag-usapan natin yung about sa family problem mo, sa studies mo, and about sa interact mo sa mga kaklase mo. And I know that you are feeling hurt and anxious, but you are trying your best to cope kasi kinaya mong pumunta dito. That means you are strong enough, and
kinakaya mong i-handle yung mga stress mo sa bahay, sa school. So, you are not alone in this, Eliza, and I will be here to help you and para mabawasan yung stress mo. So, would you like to continue next session? I would love to, since siguro kay next session kay mas marami pa akong ma-share and mas marami pang siguro if ever masabi ko yung mga improvements ko and yung mga natutunan ko po sa session ngayon na may apply ko in the future po. So, kamusta naman yung session natin today? Sa tingin mo ba na bawasan yung bigat ng nararamdaman mo? I am so thankful po dahil nagpunta ako dito. Kasi actually, like, hindi, parang may humahad lang sa akin na magpunta dito. Kasi since this is my first time, like, and hindi ako ganun na nakikipag-socialize sa mga tao. And big help po talaga na nagpunta ako dito. And madami akong natutunan and mga advices na narinig ko. Okay, so thank you kasi nag-share ka sa akin. You try your best kahit na hindi ka sanay. And I appreciate that, Eliza, that you are trusting me, and thank you for that. And I think this will end our session, and see you next session. Thank you so much. See you po. Sige, bye. Ingat ka po. I just had to let you know you're